Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So pag-usapan natin po yung pagpapatuloy ng impeachment trial. Bigyan ko muna kayo ng update ng impeachment trial, day 3 ni Sara Duterte. Ito, day 3 sabi dito, Sara Duterte impeachment trial. The Senate Impeachment Court deferred on Wednesday, July 8, the defense cross-examination of the National Bureau of Investigation NBI agent who testified in Vice President Sara Duterte's impeachment trial, along with the presentation of another witness by the House Prosecution Panel. So wala mo na magiging cross-examination doon sa NBI agent, si Kalilong. Dinefer mo na ng impeachment court. May tatlo kasi siya, mga kababayan. So siguro ang gagawin na style, yung tatlo na mga witnesses ng prosecution na naka-line up, puro mo na po presentation. Then afterwards, yung mga cross-examination naman po ng mga witnesses. Anyway, kaabang-abang po ang impeachment trial ni Sara Duterte na sabi nga natin, nilamon ng prosecution ang defense counsel, si Attorney Narbasa, nilamon ng buhay ni Attorney Ligutan. Parang pinagmukhang College of Law student lang, sabi ni Attorney Del Rosario. Hindi ako nagsabi ha. Kasi nga po, sabi nga natin mga kababayan, napakahirap i-defend si Sara Duterte kasi yung ebidensya galing mismo sa bibig niya, masisira lang yung karir mo. Kailangan mo magsinungaling. Kasi yung client na dinidefend mo, sinungaling. Alam ng taong bayan. Kaya hirap po i-defend. Parang sinigong. Nasira yung buhay ni Attorney Kaufman. Pinalitan na lang. Sabi ko sa inyo mga kababayan, lahat ng abogadong dumikit kay Sara Duterte at sa Duterte, nasira yung buhay. Nawala ng karir. Mga kababayan, nakita ninyo si Attorney Harry Roque, naging pugante. Nawala ng karir. Sino pa? Si Marcoleta, abogado. Nawalan din ng karir. Nakulong. Plunder. Ay nako, mga kababayan, masisira talaga ang buhay mo pag dumikit ka sa kanila kasi nga, ang hirap ipaglaban ang isang sinungaling at guilty sa mga kasalanan na alam natin totoo. Bakit totoo? Inamin niya. Inamin ni Digong. Si Sara Duterte, no joke, sabi niya. Kaya puro po suppression ng presentation ng evidence yung ginagawa na strategy ng defense. Nangangamote mga kababayan, pati yung opening statement ng prosecution mga kababayan, gustong harangin ni Attorney Narbasa. Iparinig ko sa inyo. Yung opening statement po ni panel prosecution member Representative Lawrence Defensor, the opening statement pa lang, hinaharang na. Pati yung pag-post mga kababayan ni Atty. Ligutan, posing pa lang mga kababayan, nag-post lang siya ng pagsasalita. Ayon, may objection si Atty. Narbasa. Bakit na niya pati yung pag-post, mag-object kayo? Sabi ni denied mga kababayan ni presiding judge, Senator Chis Escudero. Kaya sabi ni Atty. Ligutan, relax niya, patapusin mo muna niya ako. May sasabihin pa ako. Talaga niya, Mr. Maravillas, hirap ipaglaban. Hirap po talaga ipaglaban sa husgado ang isang sinungaling. Di ba? Inadmit niya mismo sa video, kaya ayaw i-present yung ebidensya.
Kasi mismong bibig niya, mga kababayan, pinapatunayan ng kanyang persona mismo, recorded, authenticated ng National Bureau of Investigation. Anyway, ito muna, yung opening statement mga kababayan, at tingnan ninyo kung paano hinarang ni Atty. Narvasa. Hindi umubra po. Nasisira yung karir ni Atty. Narvasa dahil dito sa impeachment ni Sara. The articles of impeachment is divided into 4 teams, and I would like to turn over to the head prosecutor of Article 4, that is threat, the Honorable Lawrence Defensor. May I request that he be recognized, Your Honor. The member of the panel of prosecutors, Congressman the Honorable Lawrence Defensor, is recognized for his introduction of Article 4, I presume. Thank you so much, Mr. Presiding Officer. May I be allowed to make a manifestation to introduce Article 4? Before you proceed, Senator Judge Cayetano is recognized. Before that, I ask for your indulgence from the prosecution and the... Kaya ang nangyari mga kababayan, yung DDS senator na magkapatid na Cayetano, sumali na bilang defense lawyer. Dapat sila, mga kababayan, di ba? Dapat sila judge. Umaakto na na defense lawyer, yung dalawa, yung magkapatid. Kalata-ngalata. Gustong suplahin pati si sinupres yung pagtatanong, mga kababayan, gustong ipatanggal. Tinable na lang ni Senator Chizzy Escudero. Nag-object, mga kababayan, gustong ipatanggal doon sa record ni Pia Cayetano yung pagtatanong ni Risa Ontiveros. Talagang loko ito mga DD senators, mga kababayan. Ito, biglang nag-interrupt si Cayetano. defense. There are certain issues that we are more than willing to listen to the debate here. I'm speaking for myself, but I think for also other senator judges, and of course will give us much leeway. But there are certain issues that we also need time to study. So if we look at our rules of impeachment, suppletory kasi yung rules ng rules of court. And the difference between asking the accused to take the stand and asking someone who's not the accused, but we may say something that is incriminatory. There's a wide difference. So the accused, under the rules of court, hindi mo pwedeng i-force to take the stand. Pero yung hindi accused, they have to take the stand and wait for the question, and then they can claim the right against self-incrimination. But it could be argued that this isn't exactly a criminal court and a criminal offense. It's an impeachment court. So if it pleases the court, or if the prosecution is sure to ask for the subpoena, may I propose sa presiding officer that both sides give us a memoranda in advance so that we can also do our part and study rather than spend much more time during the debates, because I'd really like to study that issue also. Thank you, and sorry for the interruption, Congressman. Noted, Senator Cayetano. However, this premature at this time. We will do what we did with respect to the motion for the issuance of subpoena and testification. Yung presentation. With regard to the bank accounts of the spouses Duterte and Carpio, as well as the MLC records, we require the parties to submit a memoranda, and we will be scheduling it for oral arguments by the parties. If that is the desire of the Honorable Senator Judge Cayetano, we will do the same with respect to this once the motion has been filed formally by the panel of prosecutors. The Honorable Defensor is recognized. You may proceed, sir. Thank you so much, Your Honor. Honorable Senator Judges, noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? I will not disrespect and interrupt the defense counsel. Yes, but before... Nakita ninyo, mga kababayan,
Introduction pa lang. Hindi pa lang hindi pa nakakapag-mention ng dapat niyang sabihin. Opening statement, may objection na kaagad, may interruption na agad. Hindi pa nga naintindihan ko ano yung sasabihin ng prosecution sa opening statement. Grabe po, mga kababayan. He has started. This is no disrespect, sir. Counsel for respondent is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation. This is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what, May I be allowed what is to reply? proper is that they present their first witness, and We will be ready. presenting our witness, Your Honor. However, please allow us to freely advocate our position, That's why Your Honor, including we the are defense when it's their turn. We will not Counsel object to the respondent, same. kindly let him finish. Thank you, Your Honor. Thank you so much, to Your Honor. To respond. Supalpalagad, mga kababayan. Dapat kasi patapusin mo na opening statement nga eh. Pakinggan mo na niya. Mamaya na siya mag-object. Hindi pa nga napapakinggan, nag-object na. Kahit hindi tayo abogado, kung ako po ang moderator sa isang sa isang press con na gano'n ang gagawin ng guest, ay sasabihan ko yung guest, tika muna, pasalitain mo muna. You are not yet recognized, Mr. Guest. Mamaya bibigyan kita ng pagkakataon na dumaldal. Mamaya na. Siya muna, siya yung nire-recognize. Ano ba? Kahit ako po, siguro sa press con ako ang moderator, hindi ko yun hayaan na gano'n. Hindi pa nga natin naintindihan kung anong ibig sabihin, kung anong laman ng opening statement. Pagkatapos, ayaw na niyang mapakinggan agad. Siyempre, prosecution yon. Kailangang i-present niya kung ano yung naganap. Lagi yan may introduction. Di ba? Kahit nga po sa paggawa ng libro, may introduction palagi. Di ba? Ganun din sa korte. May introduction muna, opening statement. Ayaw ka agad po na marinig. Alams na po kung bakit ayaw niyang marinig. Kasi yun ang katotohanan, mga kababayan, na ayaw niyang marinig ng publiko. Nga, di ba? Alam natin kung ano yung intensyon ng defense counsel. Unang-una, alam na natin yung pagbabanta. Paulit-ulit na natin na narinig, na panood sa YouTube, na talagang nagbanta si Sarah. No joke, no joke. At sa susunod ng interview, after 1 month, in-interview siya uli, mga kababayan, kinonfirm niya. Oo niya, yes. Ano pa man, alam na ng publiko, ito formality, mga kababayan, sa husgado. Kasi nga po, finalan siya ng impeachment. Kaya ito, ginagawa, mga kababayan, yung impeachment trial. Pero alam na namin yung ginawa ni Sarah. Guilty. On to you. Yes, you were saying. Thank you, Honorable Honorable Sir. Senator Judges. Noong ika-22 Honorable Sir, kindly finish your reply to the Thank you, Your objection of I will counsel proceed. for respondent. allow us to freely advocate our positions through the proper and respectful discourse. Correct. This is not prohibited under the rules. In fact, the court has declared that yesterday, the rules will not comply with the strict procedures of a judicial proceeding. Each article is a separate complaint, and it would be the proper guidance for the senator judges, lalo na po sa ating mga kapwa Pilipino na nanonood, para mas lalo nilang maunawaan ang ipipresenta naming ebidensya. The impeachment is a sui generis. Sui generis dahil kakaiba ito, hindi ito judicial, administrative, o civil o criminal proceeding. Hayaan niyo po kaming magbigyan ng 5 minuto para mailatag namin kung paano Correct. namin maipresenta at ang basihan namin sa pagpresenta ng aming ebidensya. Your Correct. Honor, may I respond? The presiding officer, Sir Rule,
Although indeed we will interpret the rules liberally, and although indeed this is a sui generis proceeding, neither will we allow any dilatory moves and or tactics, and I will bind and hold you to your 5 minutes, Honorable Defensor. Absolutely, And we Your will Honor. clock it. Your Honor, we will may- afford the same opportunity to the Council for Respondents when their turn arrives. Thank you, Your Honor. May I proceed, Your Honor? You may proceed. Puro Honorable dilatory. Senator Judges, noong ika-22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 batang mag-aaral at ikinasugat ng marami pang iba. Ang mga salarin, mga minor de edad, sa kabila ng kanilang murang edad, agad na pumilos ang mga otoridad upang ipatubad ang mga umiiral na batas. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagpigiging bata ay hindi nangangahulugang walang pananagutan. Ang pananagutan ay umiiral, bagamat iba ang paraan ng pagpapatupad nito sa ilalim ng batas. Kamakailan, isang pasahero ang inaresto sa airport at kinasuhan matapos itong magbiro na may bomba sa kanyang bagahe dahil mahigpit na ipinapatupad ng mga otoridad ang patakarang zero tolerance policy sa anumang pagbabanggit ng bomba o anumang pampasabog. Sa isang hiwalay na pangyayari noong Mayo 2020, isang public school teacher ang inaresto, pinusasan at kinasuhan ng NBI sa Zambales matapos magbiro na magbibigay ng pabuya sa sinumang papatay sa presidente ng Republika. Ano ang prinsipyo dito? Ang pananagutan ay pinapairal sa lahat, bata man o matanda, nasa laylayan man o nasa katungkulan. The prosecution comes before you today to present evidence for Article 4, establishing that Vice President Sara Zimmerman Duterte committed acts that betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, committed high crimes in publicly admitting through a live broadcast that she contracted someone to assassinate the President, the First Lady, and the former House Speaker. We acknowledge the burden of this trial on the senator judges as well as the Filipino people. But it is a duty that we must discharge together, lest the public come to believe that threatening public officials and fostering a culture of impunity are conduct that may be tolerated or condoned, especially coming from the second highest official of the land. Ang mga kilos at salita ng Vice Presidente ay hindi dapat ituring na simpleng krimen sa ilalim ng batas, kundi tuwirang paglabag sa saligang batas. Kaya ang paglilitis na ito ay mahalagang mekanismong itinakda upang tiyakin na ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na pananagutan. Accountability must apply to all or none at all. At the heart of this impeachment proceeding lies a fundamental question para sa ating lahat. Can we continue to entrust one of the highest constitutional offices to a public official who, on multiple occasions, purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institutions that she swore to uphold and protect? The evidence presented in this article are not just derived from testimonies and authenticated documents, but from the Vice President's own words, own conduct, her very own public admissions. Her words were neither accidental nor taken out of context. They were uttered publicly with the intention to be taken seriously. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. At sinabi ko sa kanya na kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, Your Honor. si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. May objection No, na Joe. naman. No, John. What makes these threats Mamaya especially na. sinister is that they do not come from an ordinary citizen.
but from the Vice President herself, an official who, under the Constitution, stands to succeed the President of the Republic. Such statements carry a gravity far from the exercise of one's freedom of expression. They strike at the very heart of government. This is especially significant given that she has publicly declared her intention to run for president in the next election. Correct. What values do we expect from those who occupy the highest office in the land? Delicadeza, palabra de honor, integrity, and loyalty to your oath of office. These are not outdated ideals. They are the foundations of honorable public office. Maraming salamat po, Your Honors. O, di ba? So, paano yon? Papasinungalingan mga kababayan ni Sara Duterte sa pamamagitan ng kanyang mga defense counsel. Di ba? So, hirap na hirap ngayon na i-defend ni Sara Duterte yung sarili niya. Kaya, si Sara Duterte pumunta doon. Ang akala natin mga kababayan, mag-attend ng impeachment trial at magsasalita siya doon. Iyan pala, nag-recite lang ng invectus. Nagpa-press con, mga kababayan, pagkatapos yung press con, ayaw man niyang tinatanong kasi bawal daw sa kanya yung matanong, advice daw ng kanyang mga kasama, yung mga abogado niya siguro. Bakit ka pa nagpatawag ng press con? Saan ka nakakita na nagpa-press con ka, ayaw mo man tinatanong, kundi nag-recite ka lang ng memoryadong invectus para sabihin mo lang na unbound ka. Blooded but unbound. Magyayabang ka lang doon. Masabi na I want a bloodbath. O, di ba, mga kababayan? Kaya grabe ang objection, mga kababayan, ni Sara. Kasi ito yung kanyang sinabi, recorded siya. I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Inaffirm pa niya. So, but you already talked to the person, sabi ng reporter. Yes, kinausap na daw niya yung assassin. Kaya sabi po niya, lead prosecutor, Jinky Luistro, ngayon lang niya tayo nakakita ng isang vice presidente na nagbanta sa ating sa kanyang pangulo, sa isang pangulo. Ngayon lang nagkaroon ng vice presidente na may kakilala, inadmit niya mismo in public, may kakilala siyang assassin. Nakiusap na sa kanyang assassin para ipapatay yung presidente. Kaya napakabigat ng ebidensya, mga kababayan, laban kay Sara Duterte. Kasi yung ebidensya galing mismo sa kanyang bibig. Sa kanya mismo galing, kaya sinosuppress yung presentation ng ebidensya ng defense, mga kababayan. Kaya sabi ni House Prosecution na team spokesperson, Congressman Adjong, the evidence niya will speak. Yan ayon kay House Prosecution Team spokesperson si Adjong, nakita sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ang umano'y pagtatangka ng defense team na i-mute ang ebidensya. Anya lalong lumalakas ang panawagan ng prosecution na ipakita sa taong bayan ang katotohanan. The evidence will speak. Nakita din natin kung anong strategy ng defense is to actually mute the evidence or to do anything they can technically not to allow the court to appreciate the evidence. Nandun na tayo to a point that they even raise a question about the witness capacity or his expertise on taking the witness stand. It's very clear now, sabi po ni Adjong. Sa lakas ng ebidensya po laban kay Sara Duterte, kasi yung ebidensya mula mismo sa kanyang bibig. Tumakbo na siya ngayon sa Supreme Court. Kasama yung mga abogado, yung sa panguna ni Torion na mahilig tumakbo sa Supreme Court magpasaklolo, gustong ipatigil yung impeachment.
Itigil yan. Wala talaga po, mga kababayan. Sabi ko sa inyo. Ha? Sabi natin kanina, para siguro hindi masira yung karir ninyo, yung buong defense team ni Sara, lumipat na lang kayo sa prosecution. I-abandon na ninyo kaysa masira yung karir ninyo. Ano man si Sara, unang-una, inutil man na vice presidente, wala man na itulong sa ating bansa. Puro perwisyo yung ginawa, sige travel, mga kababayan. Di ba? Walang contribution sa pag-angat ng ating economy, sa status ng middle class, upper middle class status. Wala siyang contribution. Kaya talaga, importante na matanggal na itong si Sara Duterte para maka-appoint ng bago na tutulong sa kaunlaran ng ating bansa, yung ating Pangulong Bongbong. Sino niya, Mr. Maravillas, yung dapat na dapat pumalit kay Sara pag na-convict o natalsik, natanggal na-convict bilang vice presidente. Base sa batas po, galing sa Congress or sa Senado. So, qualified ang sino mang senador na above 40. Tapos yung congressman. Si Martin Romualdez na lang po ang gawin na vice presidente. Yung speaker na kasama sa binantaan ni Sara. Para lalong magsirko-sirko sa galit yung mga DDS po. Anyway, anong speaker si Martin Romualdez, mga kababayan? Napakaganda ng takbo ng Kongreso. Mataas yung ratings niya at yung naipasa ng mga batas talagang yung sa LEDAC, 80% sa mga LEDAC bills, mga kababayan, ang naipasa ng Kongreso. So, yun ang ipalit na lang siguro. Tapos, afterwards, tumakbong presidente o vice-presidente. Kung ayaw ni Martin magpresidente, vice-presidente ni Lisa Marcos. Or ni Irene Marcos, kung sino yung i-endorse ng ating Pangulo. Sino anya, Mr. Maravillas, tingin mo? Wala pa? Wala pang napipili. Busy yung ating Pangulo sa trabaho. Ngayon, sabi dito, what happens if the Vice President is convicted? Mga kababayan, sabi dito, if the Vice President is removed from office, the President nominates a new Vice President. A nominee must be a current member of the Senate or the House of Representatives. Sakto rito si Speaker Martin, si dating Speaker Martin, kasi qualified siya sa edad at saka siyempre, mga kababayan, congressman siya at dating Speaker. So anyone from pag na-nominate ng ating Pangulo mula sa Senado or sa Congress. Ngayon, Congress votes on the nominee. A majority of all members of both the Senate and the House of Representatives voting separately must confirm the nominee. Ganon. Yun nangyari nung tawag dito, matanggal si Erap. Di ba? To make over si GMA. Tapos, ang ninominate, mga kababayan, si Gingona. Kaya naging vice presidente si Gingona. Senador siya. Yung matandang Gingona. Si Chufisto Gingona. So, nominee assumes office as vice president. The nominee shall assume office upon confirmation by a majority vote of all the members of both houses of Congress voting separately. So the vacant congressional seat may be filled through a special election as provided by law. Special elections may be called to fill such a vacancy
in the manner prescribed by law by the senator or member of the House of Representatives, thus elected, shall serve only for the unexpired term. So, yung remaining 2 years, yun lang ang isi-serve ng papalit na congressman or senador. Ngayon, pag na-acquit niya Mr. Maravillas, pag in-acquit nila, i-convict natin yung mga senador. Pwede pa naman na after 1 year. Kaya lang, kapos na sa panahon, after 1 year, pwedeng mag-initiate. Tulad ng nangyari, di ba? 2 beses na impeach si Sara, kaya lang sinelb ng in-archive ng Senado, kaya nag-initiate ng panibago after the 1 year bar rule. Pero I think hindi na siya gagawin ng mga congressmen. Baka ang gawin na lang yung sinasabi ko sa inyo, file ng plunder case si Sara ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Pag nangyari yon, hindi lang pagkatanggal sa posisyon ang mangyayari kay Sara, kulong tulad ni Marcoleta. Mas mabigat yon. So yun ang choice niya dito, mga kababayan. Mas kung ako kay Sara, mag-resign na lang siya, tumakbo bilang presidente. Pero sabi nga natin, ang plano, mga kababayan, kahit mag-resign si Sara, itutuloy pa rin yung yung trial, para ang prayer kasi ng prosecution ay hindi lang matanggal siya, kundi perpetual disqualification from holding any public office. Kasi si Sara Duterte, hindi bagay po na humawak ng public office. Kasi nakita naman ninyo po kung ano ang behavior niya. Paano siya umasta. Hindi siya bagay na humawak ng anumang public office. So itutuloy pa rin nila yung trial para makapag-desisyon, mga kababayan, kahit mag-resign siya, mai-convict, mga kababayan, for perpetual disqualification. Pero kung acquittal ang gagawin ng mga senador, another sword of Damocles na kaumang sa kanya, and that could be the plunder case that will be filed against her. Hindi man siya tatantanan, papailan siya ng plunder case ng mga complainants. Di ba? Tulad nito, yung impeachment, may private complainant po, endorsed by congressmen. Kaya wala pong takas si Sara Duterte. Wala siyang takas. Damaged goods na po ang mga Duterte. Kaya kung ako ang tatanungin, mag-advise sa mga abogado, kung ako sa inyo, mga defense lawyers ni lumipat na lang kayo sa prosecution kasi masisira lang ang buhay ninyo tulad ni Harry Roque. Nawala ng karir. Kasi nga po, mahirap i-defend ang isang tulad ni Sara Duterte na nag-admit publicly na kumuha na siya ng assassin para ipapatay yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Iyan yung pang-apat na articles of impeachment. Hindi pa niyang kasama yung remaining 3. Inuna lang yung Article 4 po, mga kababayan. Okay po? Ayan man lang po ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.